Lagi pa nga nila tinatanong sa akin, pag pupunta sila sa bayan, binibigyan ako ng mga pasalubong. Pasensya na po, hindi to ang part 2. Part 1 po to, naputol po yun. Napindot ko yung ano. Wala ko kumasabi. Kaya masasabi ko lang, kahit wala na si mama, baon-baon ko pa rin yung mabubuting nakita niya sa akin na dito sa puso ko, hindi mawawala. Lalo na sa mga anak ko, kahit hindi naman na narinig, at least nung nabubuhay siya, pinaramdam ko yung mabuti at sinuklian ko nung mabuting pagmamahal ko sa kanila. Maraming salamat po ma'am sa napakagandang mensahe po sa iyo, Mother Ulo. Tinatawagan ko rin po ang susunod na magbibigay ng testimonial, si Sir Chris. Mukhang maraming magsasalta ngayon ah. Ay, ano? Si Manang Christine pala, yung asawa ni Kuya Paulo. Magandang gabi po sa ating lahat. Wala pa akong masabi kay mama kasi napakabuti na nga po niya na. Kasi simula nung naging kami nga po ni Paulo, kahit na nasa Manila po kami, nandun po po yung support na po sa amin. Isang sabi lang namin sa kanya, nagbibigay siya agad pag may mga problema kami. Napaka-selfless na po tao. Kaya, sa susunod na buhay, kung papipiliin ako ng biyanan siya, siya pa rin yung pipiliin ko kasi hindi ako. Mga Duterte. Duterte. Hindi naman pinapakita kung gano'n siya ka-proud sa panganay ko. Hindi po kasi siya siyang na tao. Sasabihin niya lang isang beses, pero alam ko pinagpamalaki niya. Wala pa rin maliit si Ed. Lagi niyang kinakamusta, lalo na sa mga academics niya sa school. Siya pa nagsasabi sa akin, ba't hindi ka nagpo-post? Bakit ano, kasi nga proud na proud siya kay Ed. Kaya mama, ayun na, naipanalo na ng apo mo. Pinag-uusapan natin tapos siya naisip. Isayang hindi mo na naabutan. Parang lipatan ng pwesto. Ano bang nakita natin? Puro iyak. Puro iyak. Ang buhay natin ay hindi natin masabi kung gaano tayo mamalagi sa mundo. Nakikita niyo pa dito nung panahon na nasa ospital siya. Diyan ko naramdaman yung pagod, hirap at awa sa akin. Si Linda, alam nyo, ang nagiging estilo namin dito sa bahay. Palagi kami nag-uusap dyan. Ang sistemang ginagawa namin kasi pinilit namin maging normal na buhay bilang mamamayan sa barangay na ito. Dahil kung ano lang yung kaya namin na ipakita sa mga tao, sa mga anak ko, ganun lang kami. Kung ano yung kaseryoso at kung ano yung magiging sistema ng buhay namin, yun kami. Hindi namin pinilit na maging mataas. Kung gagawa kami ng paraan na ikakasama naman ng pagtaas namin, hindi namin naisip na gawin. Si Mrs. si Linda, simpleng tao siya. Nakita ko yung isang sistema ng pag-uugali na talagang nakita ko na iba siya. Alam mo si Linda, silosa yan. Pero natutuwa ako dahil yung kalabisan ng kanyang malasakit sa akin, doon ko naramdaman na mahal na mahal. Tuwan-tuwa ako kasi gano'n ang nagiging sistema niya. Si Mrs., ang dami ko pinag-uusapan. Yung gagawin pa lang bukas, pinag-uusapan na namin ng gabi. Kaya yung gagawin namin ng
kinabukasan, napag-usapan na namin at yun ang gagawin namin. Lahat yan, gagawin. Ikot-ikot lang yan. Si Mrs. kasi, si Linda, ang lagi niyang ang sinasabi ni Mrs. is yung mga apo, mga anak niya. So, naituwid naman yung magandang pangaral sa mga bata, sa mga apo, at sa mga asawa ko. So, pinakita natin yan. At sinikap ko rin na maging totoo sa kanilang lahat. Lalong-lalo na ang mga tao dito sa Marawi, na kung ano yung nakikita nyo bilang ama ng barangay, yun ako. Walang malalagpasan na labis sa buhay. Okay, mga lala. Si Mrs. may sakit ng loob ko nung naghihirap siya sa ospital. Alas 6 ng umaga ang ng gabi hanggang alas 4:30. Hindi ko iniwan kasi ayaw kong ipaalaga sa iba. Si Mrs. Gusto ko ako ang mag-aalaga. Kasi sa labis na pinakita niya nung panahon na yun na nagsama kami doon sa lungga ko ng kung saan-saan, iba ang galing ni Erlinda. Manang-mana sa nanay niya. Napakabuti ng tao. Laging isipin natin, mamayagpag tayo sa mundo, ipakita natin ang tunay at malasakit umang mabuti tayong tao habang tayo nabubuhay. Tama yun. Masakit man sa akin, ayaw ko nang uminom ng tubig para hindi ako umiyak, pero lahat yan talaga ng pangangailangan habang siya sa ospital. Sa lahat po ng tao na pumunta ngayon, na mga kapo, tayo ito ni waragawag ko timatak, kanya yung tunupunpon, kung makita ko kailangan, kasi kayo kailangan itaktak. Ha? Umay kayo, itulot ka ako ni bakit ko, pagkat ang Sir Linda, mahal na mahal ko yan. Yung pagmamahal ko sa kanila, never na kung ano man yung mga iniisip na sa akin, hindi ko ginawa yan. Diba? Yung sigarilyo, nung nasa ospital ako, buti pa yung sigarilyo na hinihit-hit ko habang nagre-relax, pero yung pagkain hindi ako makakain. Kasi nung punto na hindi na siya makainom, hirap na siya. Lahat ng paraan, kinausap ko yung doktor, lahat ng paraan ginawa. Yung huling paraan na gusto kong mangyari, ayaw ng mga anak ko, yung lalagyan siya ng bus dito para makakain sa makainom. Pero nung paglagay pa lang dito, subukan na siya ng maraming dugo. Pagkatapos, nagpasap sila ng dugo. 2 oras lang kami, wala kaming nahanap. Hanggang inabukasan, kailangan may magdodonate. May pupunta na, 5 ng alas 6 ng umaga. Pero yung 11:30 ng gabi, si Mrs. nakita na lang ni Paulo na hindi na tuloy. Sabi ko naman, ang daming nagsimpatya, naging manalangin na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Sa lahat ng mga nanalangin na yon, salamat sa inyo. Pero nung ako ang nagdasal at nanalangin sa Panginoon, na kung wala na talagang paraan, ang sabi ko sa Panginoon, kunin mo siya. Kaysa yung naghihirap siya. Panginoon, sa taas, buksan mo ang pintuan mo. Papasukin mo si Marilyn. Napakabuti niyang asawa. Sa lahat po nandito ngayon, maraming salamat po sa lahat ng suporta at pagdalo. Una-una sa lahat po ng mga tumulong sa pangangailangan ko ng panahon ng kagipitan is talagang dahil sila. Hindi ko man may isa-isa. Gusto na bahala sa inyo magbigay ng pagkakataon na kung tutulong kayo. Huwag nyo nang hintayin pa na magkaroon ng kapatid. Bagkos, napakabubuti. Ada kayo apong adat-widatang. Ada kayo. Kung magmahal kayo, lubusin nyo na kasi sakalang tayo maghihinagpis kung wala na yung minamahal natin. Ipakita nyo, yung mga anak ko may mga pagkukulang. Minsan, natural na yon. Ako nga, galit-galit sa akin. Galit din sa akin si Mrs. Alam niyo kung bakit? May kunting pagkasinungaling ako. Pero yung kasinungalingan na yon, parang cover lang sa mga bagay na pinupuntahan ko dyan lang. Pero ang gusto niya kasi, pagdating ng hapon na nandyan na ako, kaya sinasabi ko, pumunta na sa barangay ako. Pero yung mga panahon na yon, wala naman ako sa barangay. Nasa invitation na okasyon ako. Ayaw niya yung ganon. Kaya si mga anak ko, si Paolo, si Sandra, si Almon, sa lahat ng mga
kapatid niya, kaibigan niya, hipag niya, Bilasco, sa lahat ng nagmamahal, maraming salamat sa inyo. Tuwang-tuwa ako kasi first night, second night, kung di lang bumagyo nung nakaraan, marami na naman tao dito, tuwang-tuwa ako. Kahit wala man kayong ambag o tulong na nandyan, basta nagsimpatya kayo na kayo ay nalulungkot din sa pagkawala ng kaibigan niyong asawa ko si Linda. Maraming salamat sa inyo. Okay? Bukas, samahan niyo ang aking asawa. 6:30 ilalabas dito sa Poblacion A. Doon po ang kwan niya sa simbahan na Las 9. Doon tayo. Tulog tayo. Ha? Juan Kapitan. Makakaasa pa ako sa inyo. Juan Kapitan. Wala akong Ready. Juan Kapitan. Pepe isa. Juan Kapitan. Dito ay Pepe isa. Juan Kapitan. Surbol. Linda, nangangako sila na pupunta. Pag hindi sila pumunta sa araw ng iyong libing, magpakita ka sa kanila. Aroy. Okay? Maraming salamat. Huwag na tayong hinagpis o kalungkutan. Yan ay isang bagay na tadhana ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, kapag nagmahal tayo habang nabubuhay, ang ating mahal, mahalin natin. Ama, ina, kapatid, asawa, anak. Mahalin na natin. Ipakita na natin. Saka lang tayo magsisisi. Kung wala na, hindi. Okay, maraming salamat sa St. Peter na talagang yung servisyo nila. Hindi kita susugal dita. Dapat lang pumata, mga bakay dita. Nagtatagari kayo. Okay, thank you po. Maraming salamat. Sige, tuloy po ang ating kasiyahan. Kung luto na yung kwan natin dyan, reserve nyo na. Yan. Baliktad, may nagragsak pa ni Kapitan. May nagragsak na awan ni Bato na. Anak ni kayo, buka-ugat dito eh. Pinakita kong crab ring fighter ako, isang amang matatag ng barangay, lalong-lalo sa akin pati ang gubaok dito, di katawan daw wala. O sige, thank you. Maraming salamat po, sir, sa iyong magandang insight o sa iyong libangan. At dadako po tayo sa susunod na bahagi ng ating programa ay ang isang kawang-gawa po ng St. Peter dahil si Ma'am Linda po ay insurable age pa po siya at tinatawagan ko po ang kanyang sales agent, Ma'am Herma Silario, para ipaliwanag ang tungkol sa awarding na. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro kilala niyo na ako, isang ahente ng St. Peter. Halos lahat ng taga Marawi na ipasok ko. Si Kumari Linda pumasok noong February 6, 2021. Payable within 5 years ang kanyang planong nakuha. At nakapagbayad siya ng 4 years and may 4 na buwan na lang siyang balanse. Pero yung nangyari doon sa balanse na yun, considered full paid. At saka yung sa services niya, wala pong naidagdag si Parijon. Maliban po sa services na libre, may cash insurance pa siyang makukuha na worth of 47,000. Kaya napakalaking tulong ng St. Peter pag tayo ay nasa kagipitan na pagkakataon. Kaya ito ngayon, ihahandog po namin kay Kapitan ang kanyang cash assistance bilang beneficiary at saka si Sandra. Tinatawagan ko si Sandra at isa ka sa beneficiary na isulat ni mama mo. Pare. Sandra.
inaano ko na rin itong pagkakataon na ito na kung sino man sa inyo ang wala pang St. Peter, kumuha na kayo at malaking katulungan na announcing the arrival of our Vice President, Vice Mayor. President. Ay, oh, abangan mamaya po ang part 2. Etong video natin ngayon ano po to. Ito yung katuloy ng part 1, wala. Napindot ko yung restart button kaya kailangan natin Oh, tama na yung sausaw, tama na yung salsat, okay na. Pakita mo na yung cameraman. Oh, ito po si Jimar. Oh, kita-kita po tayo sa bukas. 8:30 ng umaga po. Pasa 8:30 po ng umaga. Medyo pa yun. Kung tutusin, 7:30 po dapat ang ng bukas sabi naman po, nakita ko nung sa gagawin nilang 8:30, depende sa schedule. Narinig na sa video pa. Pupunta pa daw ng Progression A. Kaya sa mga dyan, salamat sa mga nag-subscribe pala. Nakalimutan ko po. At ngayon, salamat din po sa mga nag-subscribe. Nasa 10.2k subscriber na tayo ngayon. Kaya sa mga nanonood ng aking YouTube channel, Jimar Caperma, salamat po. Mamaya na tayo mamaya. Sige po, kita-kits tayo sa part 2.